Hi Aries, weekly gabay tarot scope po tayo from August 11 to 17, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Guidance ngayong linggo. Ayan. Para sa iyo Aries, message. Mensaheng gabay po para sa isang Aries na maaring makapakinig nito this week. Ayan na. Kung po sila, hindi natin pipigilan. The Page of Wands. The King of Cups. This one is in reverse. 7 of Pentacles. 5 of Pentacles. The Death card. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan yan or laliman, ano pa man. Meron lamang po yan kalakip na mensahe. Actually, unang umaangat sa akin yung ilang transformasyon or ilang transitions this week. Kung meron bang opportunity para sa ilan na makapag-travel, it doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang ito, somewhere down the road, ayan. Meron kayong mga pagbabago. May movement, kumbaga. So, sasabayan ito. Okay? Or maybe a reminder kasi meron akong nakikitang difficulty. I will be honest. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially. The Five of Pentacles. Wala namang smooth na transaksyon, relasyon, posisyon. Walang perfect. Pero marahil ito yung paraan nyo. Isa sa paraan, unang-una yung travel. For some of you, baka dyan kahit paano, makahinga kayo. Sa ilang isipin na ito, makapagpahinga ng makahinga. Okay? Spend time with nature, with yourself. I-enjoy mo rin ang iyong sarili or kasama itong ilang taong malapit sa iyo. Yes po. Iba-iba tayo ng paraan sa kung ano ang pahinga. Tanungin, sino ba ang pahinga mo? Kasi I will be honest, parang meron ditong nagtapos, magtatapos. Meron naman kayong makukumpleto. Pero yes, can be positive or negative. So, paano niyo i-handle to? Magpaka-positibo, hindi madali. The Page of Wands, limitless naman. Be unstoppable. Okay, magandang pagkakataon rin po ito para sa inyo na mas mapaangat yung tamang pagpaplano, kung ano yung higit na gusto nyo pang mapuntahan, or mabigyang diin, mabigyan ng proteksyon sa relasyon, or partner ba ito sa business, partner in life na matatawag. May ilang imbalances guys, difficulty, pero sabi ko nga, normal naman yan sa ating buhay. Challenge na mapangahawakan nyo. Pero kalmahan nyo lang din, hinga-hinga, recharge your energy, at may mga bagong simula. Yes po, new beginnings, new opportunity, hindi kayo mawawalan. Patuloy na merong tsansa para sa inyong buhay. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo this week, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from August 11 to 17, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo sa bagong linggo na ito ng Agosto. Guidance para sa iyo Taurus, message. Anong kailangan nyo marinig this week? Guidance po sa isang Taurus. Okay. Okay. Temperance. Ang inyong mga temper. Kalmahan. Ayan. Patience, patience, and patience. More patience. Habaan ng PC. Yan ang una nating nakita. 3 of Wands. Malayo ang tingin. Meron ba kayong pupuntahan din ngayong linggo? Weekly lang tayo guys ha. Just only take what resonate pa rin. Tayo po ay general reading. Kahit sa simpleng pagpaplano, travel plans sa future, meron parang andito yung mga gusto niyo pang matutunan, mapuntahan, madiskubre, panghawakan niyo yan. Okay, or merong naglo-look forward sa inyo, reversal yung energy, baka may nakamiss na sa inyo kahit over the net. Hi and hello, why not? Tingnan natin, temperance card, again, balance, may purpose ang ating buhay. Opo. Kahit na minsan parang mekos-mekos sa mga situation, the emperor, ito na kayo mismo rin, yung pagiging boss-like, leader, andyan.
yung lakas nyo, yung power, yung strength, yung charisma. Why not? May pag-increase sa inyong mga posisyon, may pag-level up. Hindi nyo pa man yan agad-agad maramdaman ngayong linggo. Bilang weekly lang tayo, pero higit kayong napupuna, napakikinggan, hindi po nababaliwala yung mga paghihirap, pagsisikap nyo. Wag lang kayo may inip, kaya umaangat si Temperance Card, unti-unti. Okay? Patuloy nyo lang basta't mapaangat yung power nyo. The Emperor. The Ace of Cups, this one is in reverse. Seven of Cups, Page of Wands again, Knight of Pentacles, and the Moon. Seven of Cups, ang daming possibilities this week. Umangat yung inyong mga hopes, yung wishes, yung plans. Seven of Cups, yung ilang wishful thinking nyo. Again, kung ano pa yung mga gusto nyong ma-meet or ma-achieve sa buhay, andito na lahat, walang imposible, manifesting, ayan, manifestation. Be positive, limitless. Okay. The Page of Wands, umangat ulit eh. So, bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili. Kasi ang dami tumatakbo sa inyong isipan. Ang daming plano, andyan yung goals. Pero as a Taurus, as a fixed signs, may tendency na parang, para sa ilan lang naman ito, I'm getting a message na kasi kapag meron kayong nakasanayan na dyan na kayo komportable, hindi na kayo sumusubok pa. Or merong pagkakataon na i-stuck kayo sa isang situation na baka wag na or hindi na lang kasi okay na ako dito. Again, andito yung power nyo guys. Huwag nyo pagdududahan ng inyong mga kakayanan. Andito yung energy. Try to stay focused more sa ilang possibility. Maraming pwede pang i-offer ang universe sa inyo. Huwag niyong pagdududahan yung kayo, Taurus. Okay? Pero kasi ito isang proseso po. You have to trust the process, guys. Trust yourself, yes. At syempre pa iaangat lahat sa kanya. Umangat din yung spiritual connection nyo, yung purpose. Meron kayong dahilan. Okay? Merong dahilan. Merong dahilan kung bakit nandito pa kayo sa buwan. Wow, may rhyme? Hindi. The moon. Kaya ako napaangat yung buwan. Paangatin yung mga passion nyo, yung inner calling. Trust your intuition. Unstoppable. Be unstoppable, guys. Huwag kayong ma-stuck. Parang note to self din to kay Moonchild. Pero unti-unti ito, guys, iba-iba tayo. Iba-iba kayo ng posisyon, sitwasyon. Kung kailangan nyo munang pakiramdaman ng mga ganap ang inyong sarili, gawin yun. Kasi Ace of Cups, this one is in reverse. Para sa ilan, marahil ay meron munang kailangang pagalingin, pahilumin, paghandaan. Wala naman agad-agad, okay na. Okay. Yes po, more on self-care tayo, self-love, yung energy. Kasi si Mars, biglang napunta kay Mars. Si Mari, yes, nasa inyong 6th house of daily work or pagdating sa inyong mga routine, sa inyong health, guys. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Ang haba na ang dami kasi bumagsak sa inyong baraha. Ang dami kong nakukuhang messages. Take care of you, Taurus. Ang dami mong iniisip. Yung energy gamit na gamit mo ngayon. Yes, may blessing of work. Andyan pa rin yung productivity at pagiging busy. Sa kabila ng lahat na yan, huwag mo rin kakalimutan yung ikaw. Patience. Pahinga. Recharge your energy. Paano mo naman marireach itong mga goal mo pa or gusto mong marating pa sa buhay kung ikaw ay pagod na. So, pahinga rin. Pakiramdaman ng iyong sarili. Okay, take everything one day, one step at a time. No pressure. Take it easy. Be present, guys. Ito yung umaangat na guidance para sa inyo this week na may hugot pa, Taurus. Hi, Gemini. Weekly gabay, tarot scope tayo from August 11 to 17, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig para sa inyo ngayong linggo. Gemini, guidance for you. Message po para sa mga Gemini. Ngayong linggo, anong kailangan nating maiparating sa kanila? Gemini, guidance, advice. Okay, mag-a-add pa tayo. Guidance para sa iyo, Gemini. Okay.
Gemini this week. Energy check. Ayan na. Three of Pentacles, Page of Pentacles, Reverse, Seven of Wands, Knight of Swords, Five of Wands. Okay, Gemini, this week, unahin na natin yung celebration. Yes, meron. Meron ba kayo sa-celebrate ngayong linggo? Kasamang ilang taong mahal nyo, mahalaga sa inyo, friendship, teammates, workmates, or may ilang aktibidad sa trabaho, group activity ba, may group activity ba ito sa school? Ano man ang katayuan nyo, celebrate guys, because life is a celebration. Wow! Ano yun? May mga hugot si Moonchild? Hindi. Maybe ito yung pinaka-advice din. Celebrate your small wins. Yes po, may ilang laban akong nakikita dito. Yung ilang laban na para sa ilan, kayo lang ang higit na nakakaalam. The Five of Wands, ito yan, yung ilang battles nyo. Pagdating sa 7, sa partnership, relationship, marriage, pagdating sa inyong mga possession, na minsan parang hirap ipaglaban, pero hindi nyo sinusukuan ang bataan. So, ayan. Minsan hindi na kasi, baka yun yung pinaka-advice din for some of you, baka hindi nyo na na-recognize po yung mga nagagawa nyo, nalalagpasan nyo. So, very important this week na paangatin yung awareness. Recognize nyo rin yan, appreciate nyo rin yung kayo. Kasi nakikita ko yung pagiging palaban nyo, Knight of Swords, na nandito. Kumbaga, laban kung laban na ang enerhiya nyo eh. Or maybe yan yung pinaka-advice din. Laban lang, tuloy lang. Okay, other messages kung hindi yan mag-apply. Manifestation card guys. Money opportunity, Page of Pentacles. Yun lang naka-reverse kasi. So you have to stay positive. Ano man ang gusto niyo pang simulan. Page, new beginnings, bagong pahina, bagong chapter. Or meron kayong gustong mapaangat dyan. Three of Cups, why not? Diba? Baka meron kayong teammates, workmates, may gustong i-level up, i-increase, money opportunity as I've mentioned. This is the best week. Why not? Baka minsan wala tayong kalaban eh. Wala kayong ilang laban dyan. Kundi ang inyong sarili lamang. I mean, kung alam mo naman na ipaglaban mo, nabigyan mo ng proteksyon ang iyong mga ginagawa, ang iyong position sa work, Gemini, this is the best week to ask sa permission pagdating sa work. Ano man ang gusto mo, gustuhin mo. Ask for a salary raise. Why not? Yes po. Page of Pentacles, again, manifestation. Samahan na ito ng dasal. Do some reflection, meditation. Iangat ito lahat sa kanya. You have to stay positive. Kasi baka meron kayong mamiss eh. Naka-reverse kasi sa atin. So, baka namimiss niyo yung opportunity na pwede naman i-level up. Pwede naman mag-increase. Kaya lang, baka wala tayong kalaban nga as I mentioned, kundi tayo lang din. So, at the end of the day, paangatin yung celebration. Okay? Deserve mo yan. Maging masaya, have fun din. Or meron talagang isa-celebrate ngayong linggo. Una pa lang, may celebration kayo ngayong linggo. Positive lang tayo ha. Ituloy nyo. Ano man yung gusto nyong marating pa ma-achieve. Huwag nyo pagdudahan kung ano yung mga pwede nyo pang magawa or mailaban sa bataan. Di ba naipasok na naman yung bataan? Maganda. As long as nandyan yung, sabi ko nga, alam nyo sa inyong mga sarili na ibinigay nyo yung best nyo at patuloy nyo ginagawa yung makakaya nyo. Yung pagprotekta sa mga alam nyong sa inyo. Okay? Yung relasyon na ito or posisyon sa trabaho. Ito yung guidance advice na umaangat sa inyo for this week, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay, tarot scope tayo from August 11 to 17, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo. Cancer, message para sa'yo this week. Ano kailangan mong marinig? Advice, Cancer ngayong linggo. Anong kailangan nating marinig bilang kayo'y aking mga katukayo? Guidance, answer,
This week, ano pong gabay? Message. Guidance para sa isang Cancer. Ngayong linggo, ayan, may ilang baraha. Sige. Tingnan muna natin. The Ten of Cups. This one is in reverse. Nine of Wands. King of Wands. 9 and 8 of Wands, both are in reverse. Guys, kung meron mang ilang reversal na baraha para sa ilang mga bago, it doesn't mean na hindi na agad okay. Okay, meron lamang po itong kalakip na mensahe. So, isayin natin. 4 of Wands, Cancer, the Lovers. Okay. 2 of Wands, marami na pala to. Kasi itong deck na to ay madikit. So, kumpol na silang nagsibagsakan. The Hermit. The Knight of Wands. Natatawa ko kasi bilang Cancer si Moonshot, nakikita ko yung ilang messages at medyo okay. Nag-a-apply na sa situation para sa akin ata talaga. Note to self. Pero 50-50 tayo guys ha. Just only take what resonates just because pare-pareho tayo ng sun sign. Napakalawak po ng astrolohiya. Kaya naman, hanggat kaya pakinggan nyo rin yung inyong mga rising sign or moon sign, kung alam nyo lang naman. Kung hindi kasi, hindi laging nag-a-apply, nag-resonate yung messages eh. Baka kapag napakinggan nyo yung inyong mga rising signs, especially, baka doon kayo mag-resonate. Yes po. Ma-share ko lang yun kasi I feel ang lawak ng bumagsak sa inyo, Cancer. Uunahin ko na, the Lovers, the Knight of Wands, 4 of Wands. For some of you, this week, weekly lang naman tayo. Napakagandang pagkakataon ito to start something new. New chapter pagdating sa pag-ibig, relasyon, kerida, number 2, Charis. No matter what your relationship status, Cancer. Single, in a relationship, married, I see balance, mutual, love. The Lovers, love is in the air. Andito yung support. Andito yung liwanag. Especially the Lovers, maalala ko astrologically, si Venus, the planet of love, beauty, attraction, is currently nasa inyong mga Cancer. Yes po, umaangat, nakaka-attract kayo ng pag-ibig. Hindi nyo pa man yan ma-realize or i-admit sa inyong mga sarili, pero andyan yung cravings sa love. Again, reversal tayo. So, kung hindi nyo pa man ito moonshot, wala akong pakiramdam dyan ngayon. As a Cancer, the Hermit ay narito, minsan nandyan yung pagiging yung pananatili nyo sa inyong mga comfort zone, sa inyong mga little shell. Ayan. So, kung ito lang naman ay pahihintulutan nyo, Cancer, hindi kayo dito nag-iisa. Single, especially, celebrate love. Celebrate the love in your life. Deserve nyo yan. Deserve nyo yan. Kahit medyo low-key lang muna, the 4 of Wands is in reverse kung nagkakaroon kayo ng tension sa love life ngayon. Lagi niyong tatandaan na may suporta. Andito ang pag-ibig. Hindi kayo nag-iisa. Okay, if ever may conflict talaga when it comes to relationship, the 2 of Wands is in reverse, di kayo nagsasabay. 8 and 9 of Wands, the 10 of Cups, all are in reverse. So, minsan nagkakaroon kayo ng disconnection, detachment, couples, married, especially may mga family na. Okay, baka kailangan nyo lang dito rin, para sa ilan, maging bukas kayo kahit sa simpleng pagpapayo, pagdating sa mga experts, professionals, or someone mentor, your guardians, parents, minsan kailangan nyo lang ng payo. Kahit sa simpleng pagpapayo, komento, para mas makita nyo yung liwanag. Okay, kasi ang ilan, baka nasa harapan na, hindi pa nakikita, kasi nakasara ang mga mata or ang puso. Okay, or hindi pa kasi handa, or hindi nagiging handa. Alam niyo may hugot eh. Oo. May hugot, Cancer. Pero ano pa man yan, ano pa man ang inyong mga pinagdadaanan sa usaping relasyon, inuna ko na bilang the Lovers sa iyong mga tito, hindi kayo nag-iisa. May suporta. Kung alone time ang mga ganap, feeling nyo mag-isa kayo, single,
Again, kung pahihintulutan nyo, maging bukas kayo sa mga possibilities sa inyong paligid. Kahit over the net lang ito, the two of wands, sa mga nasa long distance relationship, LDR, getting to know each other pace, sabay lang kayo. Okay, huwag kayong maging secluded. Pero just because sinabi ni Moonchild, again, iba-iba kasi tayo sa pagiging handa. Kung hindi pa talaga handa at gusto niya lang munang mapagnilay-nilay, gusto niyo mapag-isa, yung solitude dito, umaangat din po kasi, gawin yun, okay? Yun yung kailangan madaliin ng mga bagay. Pero magandang pagkakataon ito to remind yourself na you're not alone. Okay? Hindi mo lang laban to. Kasi ang dami kong nakikita dito sa barahan yun na mayroong support. Moonchild, di ako maka-apply. Wala talaga sa isipan ko ang pag-ibig ngayon. Mas practical ang aking mindset ba. Yes po, the King of Wands, Nine of Wands. O ito'y may patungkol sa pera. Okay, buhay, karera. Yes, nandito rin yung challenge, I will be honest. Or, parang feeling nyo hindi naka-align ang mga situation, hindi umaayon ang sitwasyon. May dahilan po. Okay, huwag kayong mainip. Huwag kayong magmadali. Ang dami kasi ngayon, astrologically, meron tayong ilang planets ongoing retrograde. Si Saturn, kung di ako nagkakamali, si Mercury again po, shadow phase pa rin, si Pluto rin ata, ang dami. So, para tayo naglalakad sa glue. Parang madikit, walang progress, ang bagal. So, huwag kayong pangibabawan ng pangamba. Ganon din ang maiwan ko, the lovers. Umaangat ang family, yung support. Di kayo dito nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa, Cancer. Note to self to. Kasi feeling natin katapusan na. Minsan, yung ilang laban sa bataan. Huwag niyong sukuan. Okay? Or yun na nga, the Hermit. Samahan dito ng dasal. Ano man yung ilang agam-agam niyo po. Physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually. Speaking of finances, balik tayo doon again. Meron, King of Wands, Knight of Wands, umaandar kayo, papunta kayo sa mas merong liwanag, Cancer. Merong i-claim natin, ngayon pa lang, iangat nyo na, i-manifest nyo na, hindi lang sa mga tala, of course, samahan ng dasal, samahan ng patuloy na pag-aksyon, paniniwala yung enerhiya, merong financial blessing. Yes po. As long as hindi kayo bibitaw, hindi kayo susuko, merong parating. Panatilihin nyo yung disiplina sa inyong mga sarili na umaandar kayo guys, okay, may progreso, gaano man kabagal ito minsan, patungo kayo doon sa outcome, sa resulta, na of course maganda. Pero again, reminder lang tayo guys, na kung yung resulta, yung outcome, at the end of the day po ay wala sa mga baraha, okay? Sa huli, everything still up to you, Cancer. Panghawakan mo yan, huwag mong bitawan. Ano man ang minsan struggle na kinakaharap natin sa buhay. Be bold, be confident. At paangatin yung passion, yung love sa yung ginagawa. Tuloy mo lang yan. At merong patuloy na growth. Merong abundance. Hindi man agad-agad ngayong linggo para sa ilan, pero kapit ka lang. Laban lang. Okay? May hugot pa, Cancer. Ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo ngayong linggo. Hi Leo, weekly gabay taroscope tayo. This is from August 11 to 17. 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Anong kailangan yung marinig this week? Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko kayo guys. Let's start. Leo, guidance for you this week. Message. Mensaheng gabay po para sa isang Leo. Ngayong linggo. Okay, may umangat na. Try natin maging straightforward, mensaheng gabay para sa isang Leo this week. Kahit pa tayo. Okay? The Page of Pentacles, reverse, Ace of Cups. This one is in reverse. Seven of Cups. 7 and 7. Excuse me po. 7. 4 of Swords, 7 is connected, Justice card is in reverse. Pagdating sa relationship, urong kulang kayo, partnership, partner in business, partner in life. Okay. Ang dami ditong
possibility. Malawak, malalim. Okay. I see balance naman. Although, itong pagiging balanse sa buhay, wala naman kasing perfect. Minsan nagiging imbalance talaga tayo. Kung kailangan nyo muna ngayong linggo, tayo po ay weekly, Leo, magpahinga, mag-recharge ng inyong mga enerhiya, physically, mentally, emotionally, gawin yun. Especially kung meron kayong ilang pinagdadaanan po na ilang injustices, imbalances. The justice card kasi is in reverse. Nag-highlight po, regardless sa sign ha, ang energy ni Libra. In Libra, right now, si Mars, the planet of energy, is currently nasa mga Libra. And that highlighted your third house of communication, connection. Mars, again, energy action yan. So, hindi nyo kailangan magbigay agad ng aksyon sa ilang connection nyo na ito. Again, mapabuhay relasyon man yan, trabaho, pera, teammates, workmates, ilang kapamilya. Tayo po ay general message. Just only take what resonate. Ikalma nyo muna ang inyong mga sarili. Totoo naman yan. Kapag recharge ka, refreshing. Kapag nakakapagpahinga ka muna, physically, mentally, emotionally, dyan kayo higit mas nakakabuo ng aksyon, desisyon, ng merong klaro. Dyan kayo mas aware sa inyong kinakaharap. At dyan, syempre, mas mapapaangat yung pagka-at peace, yung balance, yung harmony sa ilang relationship na ito. Kasi si Mars, dalawa lang yan, di ba? Is either masasobrahan kayo doon sa enerhiya or makukulangan. And again, Mars right now, biglang naipasok si Mars, kasi nag-highlight po dito yung energy ni Libra. So, Libra, again, Mars is currently nasa mga Libra. And nag-highlight po ngayon ng iyong, alam ko medyo no? Kung meron man akong ilang na-mention guys, astrologically, alam ko medyo komplikado para sa ilan din. Hindi na kailangan laliman or pakaintindihin, pero minimension ko lang din po para sa inyo, para alam nyo kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Mars right now, nasa inyong mga third house of communication. So, maging open ka, yes, sa ilang posibilidad ng pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, nang hindi ka nasasobrahan doon sa enerhiya. Baka kasi, especially si Mercury, the planet of communication right now, ay nasa post-shadow phase pa rin, in retrograde. So, hindi pa rin siya ganun kaganda yung flow, okay? So, may tendency baka mapangunahan kayo ng inyong mga emosyon. At dyan, baka hindi nyo ma-receive yung tamang justice. Reversal tayo. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo, again, or sa ilang tao sa inyong paligid. Baka di kayo magtagpo. Baka hindi magtagpo yung mga enerhiya nyo at baka mapangunahan kayo ng inyong mga emosyon at magkaroon kayo ng tensyon na ayaw natin. Okay. I feel with your cards na merong aangat na katotohanan. Merong marireveal anytime. Hindi man ngayong linggo bilang weekly gabay tayo, pero possible yon for some of you. So, be flexible, adaptable sa situation, be open-minded. Networking ba yan, Moonshot? Hindi. Pero kung kailangan nyo munang mag-pause, magpahinga, more on self-care tayo, self-love, the Ace of Cups is in reverse, gawin yon. Again, pag refreshing. Kapag mas kalma ang inyong pakiramdam, ang inyong isipan, ang inyong katawan, mas makakapag-react kayo ng mas balance. Okay, sana nakuha niyo yung ilang messages. Alam ko, minsan, mekos-mekos si Moonchild, pero kalmahan ang inyong mga sarili. Okay? Huwag kayong magpapatalo sa mga emosyon na hindi wasto. As long as alam nyo sa inyong mga sarili na nagagawa nyo lang yung pagka-balance, nang walang pagkakulang, pagkasobra, wala kayong dapat ikabahala. Leo, ito yung umaangat na guidance para sa inyo ngayong linggo. Hi Virgo, weekly gabay, tarot scope tayo from August 11 to 17, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Tayo nating maging straightforward, Virgo, this week. Message. Anong kailangan mong marinig? Mensaheng gabay sa isang Virgo ngayong linggo. Okay.
Virgo, the Magician. That is a Virgo sign. Add pa tayo. Okay, ayan na. Yan, ipipigilan. Medyo madami to. The Moon. The Moon ay narito. Queen of Cups, Seven of Pentacles. The Magician, as I mentioned, reverse. King of Pentacles, the Star, the Moon, andito. Nakakakuha man tayo ng ilang reverse na baraha, reversal cards guys. Hindi po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Uurong ko lang kayo para sa ilan na bagong nakakapakinig kay Moonchild. Knight of Pentacles, the Eight of Cups, ang dami pero sige, laban natin to. Two of Pentacles, the Fool. So ngayong linggo, Virgo, higit pa rin, umaangat pa rin ang pagiging busy, productive nyo. Saan? More on work tayo. Yes po. Career, kaperahan. So parang, time management ang kailangan. Be flexible. As a Virgo, adaptable naman kayo. Flexible signs kayo. So, ma-handle nyo ito para kayo nagja-juggling sa ilang priorities, obligations. This is between work, money, family. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Virgo, take it easy, okay? Parang meron kayong kailangan kumpletuhin, tapusin. Huwag kayong mga estudyante, asikasuhin sa isang proyekto. Tayo pa ay general reading, guys. So, just only take what resonate. Okay. Very important, ito, normal na siguro ito para sa ilan sa inyo, Virgo. Yung pagiging detailed-oriented nyo, andito ay detailed-oriented, magplano para sigurado. Kasi sa dami ng ganap, baka meron kayong makaligtaan or makalimutan. So, very important na kahit sa simpleng mga notes nyo, take a journal or plans. Ayan. Para alam mo yun. Minsan kasi ang dami ang tumatakbo kahit sa simpleng pakiramdam or isipan nyo. At dito may tendency na meron kayong makaligtaan, malimot. Yun lang naman. Okay. Ma-add ko lang yun. Etong ilang kakulangan na aking na-mention kasi nga meron kayong ayusin, tatapusin, kukumpunihin. Yan naman po ay napupunan. Unti-unti. Okay, huwag kayong magmadali. The Fool is here. This one is in reverse. Ano man yung action, decisions nyo, take it easy, kalmahan ang mga sarili. Take everything one day, one step at a time. Especially for some of you na nagsisimula ulit sa day 1 from scratch, day 0. The Magician. First, 0. Ay, si The Fool kasi. Ito yung unang-una sa tarot. So, isa-isa lang. Maka-overwhelming minsan yung pakiramdam with the Moon. Ang dami-dami yung iniisip. Pero sa totoo lang, balance naman kayo. Kayang-kaya nyo to. The Queen of Cups. Okay? Physically, mentally, emotionally, ma-handle nyo ito. Huwag lang kayong papangibabawan yung pangamba or pag-aalala. The Star. Manifestation card, guys. I-claim nyo na, panghawakan nyo na. Why not? May blessing. Claim na natin to. Unexpected opportunities, especially pagdating sa money, career, as I mentioned, aangat kayo. The Magician, iikot yan, mapupunan yung ilang kakulangan, at mangingibabaw ang inyong enerhiya. I feel along with your other cards, sa Knight of Pentacles kasi, ayan, umaandar kayo. Hindi kayo sumusuko, ipinaglalaban nyo yung gusto nyo makitang resulta. Especially kung alam nyo naman yan sa inyong mga sarili. You will be in the spotlight, Virgo. The Magician, magical. Kumikinang kayo, mapupuna kayo, the Star. Hahangaan kayo, may inspire kayo. Or may inspire itong ilang tao sa inyong paligid. So, yes. Laban lang sa mga ganap na ito. Okay? Ay, tamang pag-handle, tamang pag-angat ng responsibility kung paano nyo pinanghahawakan ang inyong mga sarili sa trabaho, sa buhay relasyon, or buhay karera man yan. Ito yung umaangat na guidance advice this week para sa inyo, Virgo. Hi Libra, weekly gabay tarot scope po tayo from August 11 to 17, 2025. Kuha tayo
ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Libra, anong kailangan mong marinig? Message. Guidance para sa inyo, Libra, this week. Guidance po. Ayan, may umangat na. Add pa tayo. Okay, kung full na ito, hindi natin pipigilan. Kasi itong deck na ito ay madikit, pero huwag kayong mag-alala. Sinashuffle natin ito before and after. The Hangman, the Five of Pentacles reverse, Ace of Swords, Seven of Cups is in reverse, Three of Wands, Ten of Cups reverse. Okay. So again, kung meron mang ilang reversal po na baraha, hindi ibig sabihin hindi na okay. Okay? Okay. Ito yung una kong may iwan sa inyo, Libra. More quality time connection pagdating sa inyong mga mahal. Mahal sa buhay, personal, family, relationships, pagdating sa inyong mga loved ones. Okay, reversal tayo. So, maaaring ito ay isang mensahe sa inyo kasi merong nakakamiss na sa inyo or meron kayong namimiss. Ganun lang naman yan. Or merong higit na nangangailangan ng inyong presensya, ng inyong tulong. Yes po, kahit sa simpleng enerhiya, physically, mentally, emotionally, or financially, sa family, at ikaw itong nandyan. Or ikaw itong higit na hanapin, kakailanganin. At dito, ang ganda kasi umaangat yung enerhiya ng pagtulong mo. Okay? Dito, higit kayong mapapatatag, higit na nagiging solid yung kayo sa isang relasyon. Ayan, may hugot agad. Yung ilang plano, isa-isahin nyo yan, couples in a relationship. Especially kung andito na kayo, matagal na rin kayo. At meron na rin kayong pinagsamahan together na ilang difficulty. Huwag nyo mamadaliin, no pressure. Yung pagiging matatag naman, yung solid na connection, wala namang overnight, ay, alam mo yun, walang overnight success. Maaaring nagkakaroon lang ng confusion, minsan overwhelming yung mga ganap, marahil kasi anditong pamilya, or isipin sa trabaho. So baka hindi nyo nabibigyan ng pagkakataon ang sitwasyong ito para maging solid. At puro solid tayo. At umangat yung difficulty. Baka ngayon pa lang nyo nararanasan yung difficulty. So, a reminder na yan po ay malalagpasan nyo. Okay? Walang forever. O, diba? Ang bitter na naman ni Moonchild. Yes. Malalagpasan nyo yan. Maaaring tinatest lang inyong mga PC. So, wag niyong wag niyong siyang tambayan, yung hindi kagaanan. Focus kayo dun sa ilang goals nyo, sa ilang nilook forward nyo pa sa future, together. Pero wag naman sobra din. Kasi sa sobrang pagiging futuristic, minsan napapangunahan nyo na yung situation. So, overwhelming din yan. At minsan confusing din. So, stay in the moment, be present, na gaano man kayo katagal na, or nagsisimula pa lang, pamilya man, relasyon, business, paangatin yung enerhiya na para kayo laging nagsisimula sa una, the Ace of Swords. Para sumakses daw kayo. Para sumakses at tuluyang maging solid itong pundasyon, binubuo niyo dyan. Okay? Paangatin yung enerhiya na, di ba kapag nagsisimula tayo, on fire lagi, excited. Diyan kayo sasakses. Okay? Ayun yung pinaka-advice na may hugot pa. Other messages, be open sa ilang possibilities. Ito, ang dami. Maraming pwedeng ihain sa inyong universe, Libra. Marami kayong pwedeng pagpilian, patunguhan, matutunan. Ang kailangan nyo na lang dito ay yung paniniwala nyo sa inyong kakayanan. Okay? Yes po. Andito ang talino, ang diskarte nyo. Mahirap man paniwalaan. You're all about balance. At ito yung marahil patuloy niyong misyon, ang maibalanse ang iyong buhay. Pero hindi yan, syempre wala namang perfect. Pero maging bukas kayo sa mga bago, pagbabago, or bagong tao. Yes po, bagong koneksyon. Ayan. At itong mga paghihirap nyo, pasok natin, ito 10, alam ko connected to sa family kasi 10 of Cups. Or 10, career. Pagdating sa journey nyo dyan, nasan man kayong punto ngayon,
Hindi man nagiging madali at confusing ang sitwasyon, parang nagkakaroon ng ilang delays or ilang blockages ba, nagtatagalan yung gusto nyong makitang resulta, umaandar po kayo. Yung hard work nyo, yung efforts nyo, yan po ay hindi nababalewala. Again, walang forever. Malalagpasan yung ilang difficulty. Test lang yan. Okay? Huwag kayong ma-stop. Tuloy lang. Laban lang ngayong linggo. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot scope tayo from August 11 to 17, 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang guidance advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo. Scorpio, message. Guidance for you, Scorpio. Anong kailangan yung marinig this week? Mensaheng gabay po para sa mga Scorpio. Advice, okay. So, ang dami nito. Kukunin ko itong pinaka nasa ibabaw. Nasa unahan. Scorpio, kulang tayo ng ilang pinaka-exact guidance. Okay. Wait lang. I-check ko lang yung sa TikTok. Live na live tayo. Okay, kasi baka ako hindi nakamute yung ating mic, pero Four of Pentacles, Scorpio, the Lovers. Gusto niya yun. Yun lang. Seven of Swords. The Hangman, bumagsak ulit, and the Knight of Swords. This one is in reverse. Okay, no matter what your relationship status ngayon, Scorpio, single ka pa man, in a relationship, or married, anything love. Love is in the air. Ngayong linggo, gusto niyo yun? Hindi niyo pa man yan totally ramdam. Scorpio, okay, especially para sa mga nasa long distance relationship. Maipasok natin. Sinilip ko si Venus, the planet of love. Since umangat po si The Lovers, right now ay nasa inyong mga 9th house of travel, international matters. Diyan pumapasok yung long distance connections or relationship. Magandang pagkakataon ito na mas mapaangat nyo, hindi lang yung love, okay? Pero yung pagiging totoo. Yung boses nyo, the Seven of Swords, the Knight of Swords. Paano ba kayo mag-express ng inyong mga damdamin? Kahit over the net lang ito. For some of you, okay, kung single, kung meron kayong kinikilala, magandang pagkakataon din to. Ano? To get to know someone na hindi kayo nagmamadali or naiinip. Very important na magtanong para sigurado gamitin ang boses. Open communication, guys. Yes po. Okay, the Hangman. Take it easy. Especially for some na nagsisimula pa lang sa una or nagsisimula lang kilalanin ang bawat isa. Maipasok lang natin yan. Kung hindi yan mag-apply, pagdating sa love life, Moonchild, wala akong masyadong ganap sa love life. Hindi yan ang nasa isip ko. Practicality ang umangat sa akin. Ito na yun. Diskarte. Yung pagiging strategic nyo, madiskarte sa buhay. Magandang pagkakataon ito ngayong linggo to build something. Kahit sa simpleng ideya pa lang, ideya, plano, kung ano yung nasa mga puso nyo, the lovers, pagdating sa inyong mga passion, huwag kayong matakot na bigyan ng aksyon yan. I mean, laliman or paangatin this week. Ano ba yung mga gusto nyong, kumbaga yung security, pagdating sa money, panghawakan nyo yan. For some of you, why I'm getting a message, lalo kung napaangat nyo na itong diskarte na ito. Maring makareceive kayo ng something in return na. Mula dito sa enerhiya na pinaangat nyo na sa inyong mga sarili. It could be something, ayan, Four of Pentacles, yung security sa money, a reward, bonus, commission, pagdating sa inyong mga passion, kasi mahal nyo yung ginagawa nyo. Okay. Claim na ba natin? Yes, ayan, yes na yan. Or pagdating sa business, partner in business, meron pa kayong matatawag na partnership, papaangatin this week. Partners, business partnership,
collaboration, negotiation? Meron ba kayong pagkakasunduan ngayong linggo? Hindi sa hindi magiging okay, pero diyan ko rin i-apply yung pag-uusap. Okay? Siyempre naman, lalo pa if this is something na pag-aalayan nyo ng something energy, physically, mentally, emotionally, or even financially. Siyempre, business, may involved na pera. So, take it easy, hindi sa hindi magiging okay, pero very important to be honest. Yung honest conversation, open communication, magtanong para sigurado. Okay? Ayan yung umaangat sa inyo. Na, ang ganda naman. Pero papakiramdaman din ng ilang tao sa inyong paligid. Listen, guys. Listen to your intuition. Follow your heart. The lovers ay narito. Malakas ang inyong mga pakiramdam. Sa Scorpio, lalo yung titindi at lalalim ngayong linggo. Huwag mong pagdudahan kung anong sinasabi niyan. Ito yung umaangat na guidance advice this week para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo from August 11 to 17, 2025. Napapatingin pa ako sa ating kalendaryo, napakabilis ng panahon. Ito na ang inyong reading for this week, Sagittarius. Anong kailangan niyong marinig? Message? Guidance para sa iyo ngayong linggo, Sagittarius. Mensaheng gabay po. Okay. 8 of Wands. As a travel sign, o mga tagad-agad, meron bang travel plans? Kahit sa simpleng pagpaplano, or meron kayong travel ngayong linggo? Okay. Okay, isa-isahin natin ha. The 8 of Wands. Ano man ang itinatakbo ng buhay, life in general, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Buhay, love life man yan, karera, travel, ayan. Claim natin na mas magaan na ngayon, mas makikitaan nyo ng magandang flow ang mga sitwasyon. 8, maybe pwede rin connected sa money, merong money opportunity, may parating sa inyo, lalo pa kung natagalan ang mga situation, the Hangman. The 7 of Swords. Ditong mga nakalipas na linggo, kasi si Mercury right now, nasa shadow phase pa rin, pero mas mararamdaman nyo yung unti-unti. Okay, parating na sa inyo. Hindi man agad-agad ngayong linggo para sa ilan, pero claim natin, lalo pa kung napaangat nyo yung patience nyo, yung diskarte nyo sa inyong mga ginagawa. Mas makikitaan nyo ng improvement or development ang inyong buhay-buhay this week. The Tower. Okay, it could be, merong mga unexpected ganap, unexpected situation, event, surprises this week. Yes, it could be positive or negative. Pero add pa tayo. The Ace of Cups. The Lovers. Okay, more on positive to. Claim natin, ha? Huwag niyo bigyan ng limita ang inyong mga sarili. Bigyan niyo ng pagkakataon. Para sa ilan, tayo po ay general reading. Maring merong magbalik mula sa nakaraan. Meron ba? Connected sa past. Could be an ex, ex-lover, ex-friendship. Napakalawak. Pwede rin pong may koneksyon sa pamilya. 4 of Pentacles. Yung security, yung comfort, pagdating sa inyong mga home and family. Baka ito yung parating sa inyo. Money opportunity, why not? Merong something ibibigay sa inyo ang inyong mga loved ones. The Lovers ay narito. May something ganda. Actually, ganda. Speaking of ganda, kapag umangat si The Lovers, lagi kong sinisilip si Venus. Si Venus right now is currently nasa inyong mga 8 house of affection. Napakalawak ni 8 house. Money, guys. Finances. Inheritance. Merong pamana. It could be unexpected for some of you. Bonus, commission. Pagdating sa, ang lawak po ni 8 house, this is about other people's money. So, meron at merong papasok sa inyo ngayong linggo. At kapag nag-apply yan, baka naman. Charot. Baka naman. Hindi. Pero claim natin yan, ha? May something ganda, ma-attract kayo, reversal tayo. So, kung hindi ito sa inyo mismo mag-apply, maaring connected ito sa mga taong mahal mo, mahalaga sa iyo, family, your partner in life, partner in business. At syempre pa, hindi lang sila yung magiging masaya.
pero kayo rin, okay? Magandang pagkakataon ito ngayong linggo na magplano sa ilang gusto niyong pagbabago pa na pwedeng ngayon pa lang naiisip, okay, yung mga goals niyo, maniwala kayo na pwede kayong mag-transform. May ilang changes pa, huwag niyo bigyan ng limits the Tower is in reverse. Parang yung iba may pangamba at hindi niyo mapaangat dito yung pagiging creative niyo, yung pagiging strategic niyo. So, huwag niyong pagdududahan ang inyong kakayanan. Andito yung pagiging matalino, madiskarte at mapagmahal niyo, Sagittarius. Ayan, wag iwanan ng limitations. Yun lang yung nakikita ko dito. Maging bukas kayo sa malawak pa na oportunidad. Ang dami. Maganda. Claim na ba natin to? Syempre naman, ito yung umangat na guidance, advice para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay, tarot scope tayo from August 11 to 17, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig. Ngayon, ngayong linggo, Capricorn, kamusta? Anong guidance ang kailangan yung marinig this week? Message? Capricorn, okay. Huwag kayong mag-alala, sinashuffle natin to before and after. At ang deck na ito ay madikit. Yes po. So, kung pull na sila, hindi natin pipigilan. Okay? The Nine of Wands. Tumalon the Page of Cups. This one is in reverse. Four of Pentacles reverse. The King of Wands. The Three of Swords. Seven of Wands. And the Strength card. Three of Swords. This one is in reverse. So, I see healing. New beginnings. Move forward, Capricorn. May mga bago akong nakikita. Pagbabago, patuloy na pag-iwan nyo ng proteksyon sa relasyon man or pagdating sa inyong mga posisyon sa trabaho, huwag nyong isuko ang bataan. Charis, yung laban sa buhay. Kasi meron akong nakikitang, eto iba-iba tayo guys ha. The Strength card, kahit pa ito ay in reverse, meron kayong lakas. Yan po ay nairi-recharge, na ipapahinga. Iba-iba tayo doon sa proseso ng healing, physically, mentally, emotionally, or even financially. Claim natin, lalo pa kung mag-apply na meron kayong pinagdaanan dyan, dadaan po kayo sa recovery. Malalagpasan nyo yan. As long as hindi nyo isinuko, ayan, ang bataan. Charis. Ayan, patuloy nyo iniwanan ng proteksyon, ng enerhiya, yung pinaglalaban nyo, hindi nyo binibitawan. Okay. Dito, mas magaan ngayong linggo. Mas makakaramdam kayo ng pag-asa or ng pagiging hopeful, joyful, magiging masaya. Deserve nyo yan. Okay? Reversal tayo. The Four of Pentacles, Page of Cups. So, pagdating sa love, young at heart, kid at heart yung umaangat dito, yung pagiging generous nyo, or ng ilang tao sa inyong paligid, reversal tayo guys. Maaaring meron kayong ma-receive this time, okay, na kaya marahil umangat yung healing. Kasi ngayon mas mararamdaman nyo na, ay teka, mahalaga pala ako, pinapahalagahan ako, napupuna ako, or maybe yun yung reminder, a message para sa inyo Capricorn that you are being loved and appreciated. Okay, hindi nyo pa man yan dama totally, pero nakikita kayo, na-appreciate kayo, minamahal kayo. Yes po. Mula dito sa ilang iniiwanan nyo ng enerhiya, yan po ay hindi na babalewala. Magandang pagkakataon ito na paangatin yung worth nyo. You deserve love, parang ganun. You deserve love. Huwag mo yan kakalimutan. Alam ko may hugot, kasi may papuso dito. At yan yung mga puso na mapanakit, nasaktan na, naiwan, nagkaroon ng tension, naka-reverse Isang indication na merong solusyon, resolution, may mariresolve, may maaayos. Yung mga hindi kagaanan, of course, yung maayos. Yung mga pinagdaanan yung hindi madali. Walang forever, magtatapos po yan. At gaganda yung flow. Pero again, iba-iba tayo sa paraan ng enerhiya, yung strength nyo. Unti-unti, hindi nyo kailangan madaliin.
recharge, it's okay to pause. Kung minsan mabigat na or mahirap ng panghawakan, it's okay na magpahinga muna. Pag nilay-nilayan ang iyong buhay, pag-ibig man or buhay karera. Okay? Maganda yung ating nakikita. I see healing, makaka-recover kayo. Malalagpasan nyo to. Ito yung umangat na guidance advice para sa inyo this week, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope po tayo from August 11 to 17, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo this week. Aquarius, message para sa inyo ngayong linggo. May sign gabay po para sa mga Aquarius. Anong kailangan nating maiparating para sa mga taong ito? Okay, medyo madami ito. Kukunin ko yung pinakamaaring bumagsak. Aquarius, message po para sa isang Aquarius. Okay. The Queen of Swords ay narito. The High Priestess. The Empress. Eight of Cups. Knight of Wands. Sige na, kunin natin tong isa pa dito. Ace of Pentacles. Okay. May hugot na naman tayo dito, Aquarius. Dito na tayo sa huling binunot natin. The Ace of Pentacles. Kita ba siya? Urong ko lang kayo. Napaka-imbalance ni Moonchild, pero manifestation, guys. Yes. Stay positive. Money opportunity. Merong parating. It could be an extra work for an extra income. Or meron kayong babalikan ilang old projects. Bakit ganun yung nakukuha kong energy? May ganda. The Empress. May ganda. Lalo pa kung parang kumbaga, may connection sa nakaraan. For some, okay, could be connected po sa work, money, or relationship. Tayo ay general reading. Pero tanungin ang sarili, if ever mag-apply na merong something new, or merong may magbabalik, na connection ba ito, or posisyon, trabaho, proyekto, listen to your intuition, guys. Tanungin ang sarili kung andito ba yung saya, okay, yung passion, the High Priestess. Is this something na na-fulfill or mapufulfill yung ilang kagustuhan nyo? Or mabibigyan, may iwanan kayo ng satisfaction? Again, can be connected sa work, professionally or personally. The Empress ay narito. On fire. Kayo ang higit na makapagsasabi dyan, pakiramdaman. At hindi kayo mawawalan, andito ang oportunidad po. Patuloy na pag-angat ng opportunity para mas mapalago nyo yung kayo. Merong growth. Kung hindi yan mag-apply, eto hindi isang medical advisor si Moonchild, guys. Simpleng card reader lang tayo. Pero nag-highlight po dito ang usaping bata. Yes po, especially kung meron na kayong mga anak, maaaring higit nyo silang bigyan ng focus or attention this week. Andyan yung pagiging isang magulang or pagiging isang ina. Or reversal yung energy, guys. Kung hindi to mag-apply sa inyo at parang imposible na. Pero posible pa, guys. Maaaring merong baby blessing. Yes po. Again, ito po ay kusang umaangat para sa ilan lamang. Meron ako nakikitang growth. Again, merong namumunga. Umaangat kayo, nagle-level up buhay, karera o relasyon. Or again, kung may mga bata na nga involved, may anak na kayo, more time sa kanila or kakailanganin nila kayo ng higit this week. Kakailanganin ng inyong enerhiya. Okay. Okay. Other messages, Empress, love. Andito tayo, no, sa Leo season right now. And nag-highlight every Leo ang inyong mga relationship sector. So, the Knight of Wands, Ace of Pentacles, new beginnings, meron ba? Nagbabalik from the past? Or mapapaangat nyo ngayon yung connection nyo, yung ilang memories, parang nostalgic, kung sino kayo nung nagsisimula pa lang, for some na matagal na rin. At dito, patuloy na paglalim or pag-angat ng attraction, ng love,
Empress. Higit kayong umaangat, nagiging charming sa inyong mga partners. Yes po, may paglalim sa part na yan. Pero minsan hindi nagsasabay, wala namang perfect na relationship. Queen of Swords and Knight of Wands. Hindi nagsasabay ang alin, yung behavior. Wala namang perfect again. Yung differences. Meron at meron kayong pagkakaiba. Pero as long as nandito yung faith, ayan, magandang pagkakataon ito para mas mabigyang diin nyo yung connection nyo sa inyong paraan. More time together, quality time kasama ang mga mahal at mahalaga sa iyo, Aquarius. Okay. Or for some of you, meron bang nag-iwan? Meron bang iniwanan? Yes po, umaangat yan dito. Ay, napatigil si Moonchild. Listen to your heart, guys. Listen to your intuition. Malakas ang pakiramdam nyo ngayong linggo. Hindi kayo nagkakamali. Pero, maging klaro kayo, maging honest kayo sa inyong nararamdaman or sa sitwasyon, ano bang tinatakbo niyan. Baka kayo mga sa The Empress, yung love, yung opportunity, balance pa ba kayo? On a soul level pa ba yung connection? Na-fulfill pa ba yung mga kagustuhan nyo? Or hindi na? Maybe it's time, alam ko diretso to, it's time to move forward, to move on, and to start something new. Baka nagkakaroon kayo ng ilang blockages. Kung feeling nyo stuck up kayo, kasi wala pala kayo sa tamang tao. Wala kayo sa tamang posisyon. So, do some reflection this week, guys, kasi ang ganda nung nakikita natin. May ganda, The Empress. May oportunidad. Ang kailangan nyo lang ay ang inyong kalooban. Listen to your intuition. Samahan ng dasal. Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Aquarius. Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading weekly gabay. Tarot scope tayo from August 11 to 17, 2025. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayon. Pisces, guidance para sa inyo this week. Message. Pisces, anong kailangan yung marinig? Ay, okay. Ang bilis. Pisces, energy check tayo. Kamusta kayo? Anong guidance for you this week? Pisces, message po para sa mga taong ito. Pisces. Okay, I guess okay na yun. Walang bumabagsak. The King of Pentacles. Six of Cups. Seven of Wands. 7 and 7. And the Wheel of Fortune. Timing, guys. Perfect timing this week para sa ilang plano nyo. Or sumasalubong na po ang mga manok. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Live na live tayo sa TikTok. Okay, sa ilang plans nyo. Long-term plans. Buhay relasyon, buhay karera, trabaho, anything connected din sa ilang tao from your past. Meron bang ganun? Timing. Baka merong connection, reconnection. Kahit over the net lang ito, merong opportunity na umaangat po dito para magkaroon kayo ng pag-uusap. Kahit sa simpleng hi and hello. Or King of Pentacles po, Seven of Pentacles. Umangat yung home. Yung comfort. Sinong mga work from home? Ay, parang yung ilang, may connected sa money, family, or para sa ilan naghahanap ng work. Timing, perfect po ito. Nasa inyong alas ngayon. Umiikot ang buhay, Wheel of Fortune, pero ngayon naayon sa inyo ang mundo. Claim na natin, hindi ito magandang linggo, not the best week para pagdudahan nyo ang inyong mga kakayanan. Huwag kayong mag-give up. 7-7. Huwag nyong bigyan ng duda kung ano pa yung pwede nyong magawa. Kasi kayo po ay makikita, mapupuna, mapakikinggan. Someone na nakatataas. Someone, it could be a boss, a mentor, VIP,
merong opportunity guys. Kailangan nyo lang ay mapaangat ang inyong enerhiya. Magandang pagkakataon ito. Para mas mapatatag nyo yung stability sa ilang plano o naiplano nyo na or patuloy nyo binubuo. This about your plans guys. 7 of Pentacles. Unti-unti yan. Umaangat kayo, may progress. Ayan. Or may ilang changes. Meron ba? Kasi Wheel of Fortune. May bahay, kita nyo. Kita nyo ba? Alam ko hindi nyo nakikita sa live. Ito po i-upload din natin sa red app, sa blue app. Sana nafa-follow nyo ako doon. May bahay, connected sa bahay, may pagbabago, may magmo-move ba, may maglilipat, or may magbabalik mula sa nakaraan. Ang lawak nito, just only take what resonate guys. Pero may progress, may magandang movement, as long as hindi nyo ito sinusukuan. Or meron kayong ayusin o ilang kukumpunihin, kahit ganun lang sa inyong mga buhay tahanan para mas makamit nyo yung stability, yung comfort and security na deserve nyo at ng mga taong ito sa inyong paligid. So, nag-highlight po ang trabaho, pera, pamilya sa inyo, timing, maganda itong linggo na ito nasa inyong alas. Okay, para sa ilan na naghahanap, naghihintay ng sign kung maganda bang pagkakataon ito, Moonchild, yes. I-showcase nyo na yan. Ano pa man yan, yung mga natural nyong kakayanan sa showtime. Wow! Pero syempre, sasamahan ito nung dasal at paniniwala na kaya nyo. Merong abundance, yes po. Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Pisces.